At ito na nga ang pinakamalupit nating bateryang nabili, Gen-Type Power 12.8 volts, 280 ampere hour. So unboxing natin to ngayon. At ito na nga, dumating na nga yung ating order sa Lazada. Ito ay Gen-Type Power na lithium-ion phosphate battery. So nakita nyo yung package, no? Ganito ko na-receive yung item, naka-bubble wrap na kulay itim. So may konting tama yung bubble wrap pero okay naman siya overall. So gagamit tayo ng cutter to cut the bubble wrap. So tanggalin muna natin itong bubble wrap na to, no, para mabuksan natin yung kahon. Syempre, yan. Gumamit tayo ng gunting para di na bumilis na. And ito na nga guys ang itsura ng kahon niya, no. Medyo mataas siya, no? Gross weight is 29.3 kilograms. Medyo mabigat. And overall, medyo okay naman yung itsura ng kahon natin. No? Ay, nakalagay dyan, may label, no? Lithium-ion batteries. No? And ayun nga. So, open na natin to para ma-check natin kung okay ba yung item na in-order natin. Yan, no? So, yan. Pagbukas nyo, ayan. So, may nakabungad na dyan, no? Ito ay, ang tawag dito, battery terminal cover siya. May kasama na din, may M8 na bolts, no? And then, ito yung manual niya. No? So, nakakatuwa kasi hindi naman lahat ng battery is merong ganito. Merong manual. So, may SOC table din siya, no? Mas madali nyong ma-figure out yung status ng inyong battery. And ito na nga, inangat na natin yung ating lithium-ion phosphate na battery. So, medyo mabigat talaga siya. Ayan, no? So, okay na okay yung itsura, guys, no? Walang katama-tama. No? Ayan, no? Astig ng forma niya. So, simple lang, no? Gen-Type Power. And then, sa kabilang side naman is, ayun, makikita natin yung datasheet ng ating lithium-ion phosphate battery. So, yung mga importanteng kailangan natin malaman is nandito, no? Like charging voltage and standard charging current. And then, ito na nga, no? So, i-check na natin yung voltage ng ating lithium-ion phosphate battery. So, ito, ang reading natin is around 13.23 volts. So, pag tinignan natin doon sa SOC table nila is 13.23 is around 50% ng battery level. Kinabit na natin yung M8 volt ng ating battery terminal. So, dalawa siya, siyempre, positive and negative. So, ang gagawin natin ngayon dito sa ibabaw niya, maglalagay din tayo ng mga nilagay natin doon sa mga battery natin na 12 volts. No? Naglagay tayo ng voltage indicator ng LVD module, ng terminal block, then yung iba nilagyan ko ng USB port, no? So, ganun din gagawin natin dito sa kanya. So, ito yung ating ginawa dati sa lead acid battery natin. So, kung ano yung nakalagay dito, halos, ganyan din yung ilalagay natin dito sa ating 12.8 na 280H na Gen-Type LiPo battery. So, ito na yung mga ilalagay natin sa kanya. Nakabili na tayo. So, meron tayo ditong LVD module. No? Meron na tayong terminal block. Ilalagay din natin dito. And meron tayong voltage indicator. Tapos, yung terminal niya, lalagyan din natin siya ng ganito. Ng terminal connector. So, pareho sila. Positive and negative. So, no? Negative and positive. So, ganyan bali dyan, lalagyan natin ng ganyan. Same nung ginawa natin doon sa ating lead acid battery. Bago natin lagyan ng mga component yung ibabaw ng ating battery, so i-check ko muna ulit yung voltage reading niya. No? It's been 18 hours na yung nakalipas since chinek natin yung voltage reading niya nung nag-unboxing tayo nitong ating Gen-Type Power na 12.8 volts 280Ah. No? So, 18 hours na yung nakalipas. So, ang reading ko as far as I remember is around 13.23 volts, no? So check natin kung yun pa rin yung magiging reading natin ngayon. So nakakabit na nga yung ating bolt ngayon, no?
yung M8 bolt. Yan. So, consistent naman guys, no? Ito pa rin yung reading natin, 13.23 volts. So, hindi na ako mag-check dito ng battery check, no? Yung health ng ating battery. Kasi since tingin ko okay naman siya kasi stable yung reading niya, no? Kasi kung may problema yung battery, mag-iiba yung bababa or hindi consistent yung magiging reading ng ating tester. Hindi ko na rin gagawin na buksan pa yung loob ng ating battery kasi based sa mga review nitong ganitong type ng battery, wala silang case na bloated yung prismatic cell sa loob. Nga pala guys, no? So kung gusto niyo talaga ng extensive review doon sa battery, may mga vloggers tayo na gumawa na ng review dito sa Gentai Power. So based naman sa mga review nila, all positive, maganda yung battery niya, no, walang bloated. And nga pala, sinabi rin sa akin ng seller nito, ng supplier nito, na yung Gentai Power guys is ang version nila sa US na brand is yung EcoWorthy brand. So pareho lang to guys pareho lang yung gumawa ng Gentai Power tsaka yung EcoWorthy. So pag nakakita kayo sa YouTube ng nag-review ng ganitong type ng battery, ang pinagkaiba lang nila is yung pangalan dito is EcoWorthy. Same lang din yun guys ng Gentai Power. So kung anong loob ng EcoWorthy, yun din yung loob ng Gentai Power natin. Pero para may idea lang kayo, so kung hindi nyo pa napapanood yung review, ang mga prismatic cell natin ay 4, no? Dito nakalagay yun guys, 1, 2, 3, 4. Then sa gawing kanan, dun sa tapat ng terminal ng ating battery is nandito sa side na to, nandito yung ating BMS, no, sa tapat niya. Okay, kaya para papansin nyo, pag bumili kayo nito, pag binuhat nyo siya, mas mabigat dito sa left side. Kasi andito banda yung ating battery, no. Dito yung ating BMS side. Yung prismatic cell natin sa loob guys, meron dyan silang ginamit na pang-compress na bakal, no. So nape-prevent nito yung pagiging bloated ng ating battery, no. So pag chinek nyo yung review niyan, makikita nyo talaga na well placed yung ating battery sa loob, well intact siya. And then na normal is yung BMS natin is passive balancer lang siya, wala siyang active balancer sa loob. So mga gustong lagyan ng active balancer, pwede naman, no. So kailangan nyo lang tanggalin tong cover niya. 8 hours later. Ito na nga, no, natapos na natin yung setup natin dito sa ating Gentai Power 12.8 volts 200 ampere hour lithium ion phosphate battery. So naglagay tayo ng mga component doon sa ibabaw niya kagaya ng binanggit ko sa inyo. Unang-una, syempre naglagay tayo ng terminal connector. So ayan na siya guys, kumpleto na yung ating terminal connector. So mas nagagaanan kasi ako pagka may terminal connector. Madaling mag-connect at magtanggal ng mga wiring pagka ganyan yung setup ko ng battery terminal. And then pagka labas ng terminal connector, yung unang-unang wire na lumabas sa kanya is nakakonect dito sa ating LBD, no? Ito yan, pareho sila, positive and negative. Yung positive, dumaan muna siya sa fuse. Gumamit tayo ng blade type fuse sa kanya. Sa input niya, no, pumasok dito. And yung sa negative, dire-diretso lang yung wiring niya hanggang dito, no, sa input ng LBD. And then lumabas siya, yung wiring niya lumabas dun sa LBD, pumasok sa terminal block. Sa terminal block, dito nag-distribute na yung wiring natin para dun sa ating mga load. So ang ginawa natin dito is nag-abang tayo ng mga USB slots or USB port. So ito yung ordinary USB port. Dalawang slot yung nandito. Then naglagay rin tayo ng quick charge port. Ito siya. Quick charge port. So bali 4 na slot yan. May switch siya, on and off siya, may ilaw, no. Para sa quick charge port, no. So bali total is 6 slots ng USB. And then yung other pang terminal dyan, dito sa terminal block, other pang connector natin dyan is para sa DC load natin, no. Nag-abang tayo dito ng male connector para dun sa ating mga DC fans, no, 12 volts DC fans. So para ang mangyayari dito sa ating setup is standalone siya. Kahit walang inverter, magagamit natin yung power sa loob ng ating battery. And then sa ngayon,
China-charge natin yung ating Gen-type power battery using external charger and nakakonect tayo ngayon sa DU, sa Meralco, no? So ngayon gumagamit ako ng charging current na 12 ampere, no? Facture smart battery charger. Pero ang advisable talaga ditong charger is about 20 ampere rated current. Sa ngayon hindi pa dumarating yung ating in-order na charger, kaya as of para makausad tayo is ito muna, kaya naman ng 12 ampere. Kaya lang medyo matagal-tagal to guys, no, bago mapuno. And then yung terminal connector naman natin, nakaabang yan, no, may bolt yan sa ibabaw. Just in case magko-connect tayo ng terminal ng wire ng cable galing sa solar charge controller, pwede na siya, no. Wala na tayong kailangang tanggalin dyan, ibaklasin, no? Kasi dito na siya kakabit, no? Sa top bolt niya. Yan, pareho sila. Several days later. At ito na nga pala yung update natin para dun sa ating bagong Gen-type power na lithium-ion phosphate battery. Sa ngayon, nagcha-charge tayo ng power bank, no? Using yung ating quick charge port dito, no? Naka-quick charge mode siya. And then, ayun guys, so kinabit ko na pala ito sa solar charge controller. So ito yung ating solar charge controller na EP-Ever. Nakakabit na yung terminal niya. So ngayon pala guys, anong nangyari pala dito? So pinakita ko sa inyo before na naglagay tayo ng terminal connector. Ito yun, no? Tinanggal muna natin, no? So ang ginawa natin, ginamit natin yung libreng battery terminal cover na kasama ng ating Gen-type power battery. So ito yun guys, no? So napansin ko naman yung advantage nitong ating terminal cover, no? Kasi pansinin nyo na yung terminal ng ating battery is masyadong malapit sa isa't isa, no? So mahulugan lang siya ng medyo mahaba-habang screwdriver, no? Shorted na yan, no? Magso-short na yung ating terminal. So para maiwasan yun, makaiwas tayo sa aksidente, so mas utilize na lang natin o ginamit na lang natin itong ating battery terminal cover. And then, ayun, so far ngayon is naka-charging mode siya sa ating EP-Ever solar charge controller. Bali, ito palang Gen-type power natin na battery is wala tayong planong ikabit to sa inverter. So, sa halip na inverter is i-utilize na lang natin to diretso sa ating mga DC load. So, yun nga, nagabang tayo ng male connector dito. And besides that, no, meron dito sa terminal block na linya, kinabit ko siya sa ating 12 volt sub na ginawa. Naalala nyo yung 12 volt sub. So, emergency power to ng 12 volt sub. So, ito siya guys, oh. So, dyan nakakonect yung mga DC loads natin sa ating 12 volt sub. So, ang primary power niya is yung ating 24 volts na lithium-ion phosphate, and ang secondary power niya is galing dito sa ating Gen-type. No, ito yun, no? Primary power natin is LV Topsound 24 volts, 100 ampere hour. And ito yung kanyang emergency power, which is 12 volts nga and 280 ampere hour. So talagang hindi ka na maubusan dito, no? Dalawa, tapos DC loads lang naman. Sobra-sobra pa to sa magdamag.